What's up guys? We're back again dito sa aming channel. So I'm here with my wife today. Bali, turo ko sa inyo yung pamamaraan natin or yung basic na procedure sa pagbuo ng awning window na 38 series. Bali, ipakita ko sa inyo yung kadalasan or nakasanayan nating proseso. Bali, from the beginning, kumuha tayo ng measurement. So, we make sure na itatali natin yung sukat na sa tingin natin is kasyang-kasya siya sa opening. So, bago natin buuhin yung ating mga perimeter frame, bali, naglalagay muna tayo ng, ayan, this is the bubble vinyl. So, yan po yung hitsura niya. So, naka-L po yung ating mga perimeter frame bago nating nilalagyan ng rubber. So, please, madam. So, pakita ko sa inyo yung proseso guys sa pagbuo ng perimeter frame. Bali, nakalagay na po dyan yung ating angular bracket. Gamit natin yung 1x1 na angular bracket. Then, may dalawang rivets. Yung gamit natin na rivets is 1/8 by 1/2. So, ganito lang po yung process. So, kailangan po nakaslant po yung ating barena. Nang sa gayon, ma-tight niya po ng mahigpit or mahigpit po yung pagkakadugtong ng ating mga perimeter frame. Then, napansin ko po sa ibang gumagawa is sometimes yung mga rivets is halos nasa gitna lang. So, make sure na it almost at the side ng mga perimeter frame para mas matibay talaga. Sakto ba to? Ayan guys, nabuo na natin yung ating perimeter frame. So, after this one, lalagyan natin ito ng bubble vinyl. So, move backward, madam. So, ito po yung ating bubble vinyl. So, naka 45 na po yan. So, titignan nyo lang po kung saan nyo po isusuot. Diyan, pasok nyo lang po ng hinay-hinay. Baka maano. Baka masundot si si pari. Hinay lang yung pagpasok. Asa na yung lang? Yung cutter blade. Dito lang. Dito lang si Chito. Kabalo na ka mag-drum be. Pwede na ka mag-drum simbahan be. Pwede tag-drum nga ka ng gamay. Pwede na ito be. Lahat ba? Ha? Itong gamay ang electronic. Tama na siya nag-drama di ay. Hindi ito eh. Ha? Pwede na siya nag-drum? Dito sa Jesus is Lord. Huh? So ayan guys, nalagyan na natin ng bubble vinyl. So dapat sobra po ng konti yung ating bubble vinyl. Nang sa gayon, mapupress niya po or yung gitnang bahagi nito. Ayan. So bubuuin na natin yung isang panel or yung isang opening. Tama ba ito? Karon na mong naong. It's okay ba? Pulitaw. Mali. Tarungin mo pag video lang. Baka masundot tayo ni. Ayun. Ngit na dito tayo. Sensya na sa among lamisa guys. Among lamisa. So shout out sa mga beginners or sa mga pagguhan or even sa mga hindi pa sumusubok pero interesado. Ganito lang po yung process. Tinuturo talaga natin yung accurate na pamamaraan, hindi po yung puro dada lang, char. So ayan, ipupush nyo po yung isang perimeter frame, this one. Nang sa gayon, nahigpit po yung kumbaga close na close po yung pagkakadugtong. Then, babarinahan natin ito guys. Ayan. Nga pala, hindi na tayo gumagawa ng mga traditional na awning window dahil madali lang pong masira yung handle niya. So, this time, 38 series or 50 series po yung ating ginagawa. Mas mainam po yung cam handle niya dahil nga po nasa loob yung tornilyo.
ito yung purpose kung bakit in-overlap natin yung mga rubber para hindi po siya ma-short. So hahatakin nyo lang po yun pa loob, papasok rather. I don't know kung ano po yung tamang term dyan. Then post nyo po yan ng konti, then saka tayo magbabarik. So gamit pala nating barena is Inco. So subok na matibay at the same time malakas po yung barena. Hindi na tayo gumagamit ng mga wired na mga barena dahil nandyan na si Inco. Inco, baka naman. Ayan. Okay, can I have it? I-post niyo mo. Okay. So ayan na guys, bali nabuo na natin yung ating perimeter frame. Ayan, kung napapansin nyo po, siradong-sirado po yan. As well as this one right here, siradong-sirado po yan. So, bali, yung ginagawa po ng iba is automatic po nilang pinuputol yung mga panel frame ng awning window. So, sa atin is una nating or binubuo muna natin yung mga perimeter frame. Saka natin kukuhanan ng measurement para sa ating mga panel or panel frame ng ating awning window. Dahil nga po sa pagkakat po nito ng mga perimeter frame, malaki po yung chance na hindi nyo po makuha yung measurement or maybe sa paggamit po ng miter saw, it's either ma-shorten po yung pagkakaputol. So yun po yung chances na most likely hindi po ma-arrive natin yung desired na measurement. So para mas accurate po yung ating putol ng ating mga perimeter frame, so binubuo muna natin yung ating panel frame, yung perimeter frame rather, saka natin kinukuhaan ng measurement para sa ating mga panel frame. So ganito po yung ating ginagawa. Bali yung sukat po ng opening or sa opening sa binubuo nating perimeter frame, bali susukat tayo sa loob. Ayan, then mag-a-add lang tayo. Bali sa 38 series yung ina-add ko po sa opening is 1/2 up to 5/8 po. So pwede pa po siya sa 5/8. So yung 3/8 naman medyo nabibend na po yung 4-bar hinge. So ina-adjust ko siya ng paunti-unti. Nag-arrive po ako ng 1/2. Ganun po rin po na i-stretch pa rin po yung 4-bar hinge. So sinagad ko na siya sa 5/8, in which I think mas mainam siya. Then yung disadvantage lang niya po is medyo nasa almost 1/4 na lang po yung matitira or 3/16. Pero okay pa rin naman, may space pa rin naman sa pag-a-apply ng sealant sa corner. As long as ma-arrive nyo po yung pagbubukas na smooth talaga. Yun yung matters most kung baga sa pagbubuo ng awning window. Dapat smooth yung pagbuka at sara ng ating mga awning window. Ayan. So this time, bali yung sukat niya is 22/1/8 or less than 22/1/8. So most likely, yung cutting natin ng panel frame is pwede po siya sa 22/5/8 or 22/3/4. So it's really up to you. So again, wala po siyang exact formula. Kumbaga, dapat alamin nyo po muna yung mga materials ninyo dahil nga po iba-iba yung brand, and then possible po nun is iba-iba yung pagkakaproduce ng mga aluminum. Hindi talaga sila parehas lahat. So most likely may malaking diferensya. So mas mainam po na i-actual natin yung ating mga pagsusukat or pagbabawas sa mga necessary bawasan sa ating pagbubuo ng mga awning window. So ayan, after this one, ikakat na natin yung ating panel frame na yung possible cutting niya po is 22/5/8. Pwede po siya sa 22/5/8 or 22/3/4. Ayan. So comment down below guys kung ano po yung cutting nyo para dito.
So yan na muna yung ating vlog for today. Abangan niyo po yung pagbubuo naman ng funnel frame ng ating awning window. So for more videos like this one, subscribe niyo po yung channel ni Pongs and Lang, and then pa-like and share na rin po at huwag niyo pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating tutorial video. So yan na muna ngayon. Salamat po sa panunood. Maraming pong salamat and have a good day everyone. Bye bye.